Ang kaya ng isipan ng tao na maisip at paniwalaan, ay kaya rin nitong makamit. Naisip mo na ba na marahil ang iyong kaarawan ay may tagong mga sekreto tungkol sa iyong kasaganaan? Parang katawa-tawa, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilang mga numerong Biblia, kapag lumitaw sa araw ng iyong kapanganakan, ay maaaring magsiwalat ng mga potensyal para sa kayamanan, tagumpay, at maging sa tadhana sa espiritual? Ang numero 7 ay palaging itinuturing na simbolo ng espiritual na pagiging perpekto at katatagan. Sa Biblia mismo, paulit-ulit itong lumilitaw, nilikha ng Diyos ang mundo sa 6 na araw at nagpahinga sa ika-7, na nagpapakita na ang ikot ay kumpleto lamang kasama nito. Ang 7 ay kumakatawan sa pananampalataya, disiplina, at pagtitiyaga, at kapag lumitaw ang numerong ito sa iyong kaarawan, maaari itong magdala ng isang makapangyarihang mensahe, na ang kasaganaan ay hindi nakasalalay sa swerte, kundi sa katatagan. Ilang beses mo na bang pinaniwalaan na kailangan mo lang ng isang malaking swerte upang baguhin ang iyong buhay? Ilang beses mo na bang naisip na ang panalo sa loterya ay malulutas ang lahat? Ang totoo ay karamihan sa mga tao ay nabubuhay na naghihintay para sa isang bagay na panlabas, samantalang ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagtitiyaga sa maliliit na gawi na inuulit araw-araw. Isipin mo sandali kung gaano karaming mga layunin ang iyong iniwan bago pa man matapos. Marahil ay nagsimula ka ng isang dieta ng may buong sigla, ngunit nang makita mong hindi ito nagpakita ng resulta sa unang linggo, sumuko ka. Marahil ay nagsimula ka ng isang kurso o negosyo, ngunit dahil sa mga unang paghihirap, tumigil ka. Paano kung nagpatuloy ka? Hindi kaya magkaiba ang iyong buhay ngayon? Dito pumapasok ang numero 7 bilang isang paalala na ang kayamanan at tagumpay ay itinatayo ng mga taong hindi sumusuko kapag tila mabagal ang lahat. Naranasan ito ni Napoleon Hill. Sa simula ng kanyang karera, noong siya ay isang batang mamamahayag pa lamang, nagkaroon siya ng pagkakataong interviewin si Andrew Carnegie, isa sa mga pinakamayamang tao sa kanyang panahon. Hinamon siya ni Carnegie na italaga ang 20 taon ng kanyang buhay nang walang kapalit, nag-aaral at nakikipag-usap lamang sa mga taong matagumpay upang matuklasan ang mga sikreto ng kasaganaan. Isipin mo ang pakinggan yon, 2 dekada ng trabaho nang walang garantiya ng kapalit. Sino ang tatanggap ng ganitong kasunduan? Karamihan ay sumuko na bago pa man magsimula. Ngunit si Hill, na inspirasyon ng pananaw ng isang bagay na mas malaki, ay nagpatuloy. Iyan ang diwa ng 7, ang maniwala, manatiling matatag, kahit na sinasabi ng buong mundo na imposible. Ngayon isipin mo ang iyong sarili. Gaano kadalas ang iyong kalagayang pinansyal ay tila isang disyerto? Dumating ang mga bayarin, tila hindi sapat ang sahod, at ang pagkabalisa sa hindi pagkikita ng paraan ay nagtutulak sa maraming tao na sumuko sa kanilang mga pangarap. Eksakto sa mga sandaling ito na ang aral ng numero 7 ay nagiging napakahalaga. Pinatutunayan ito ng modernong agham, ipinakikita ng mga pag-aaral sa sikolohiyang pang-ekonomiya na ang mga taong may kakayahang mapanatili ang pare-parehong mga gawi sa pagtitipid, kahit na sa napakaliit na halaga, ay nag-ipon ng mas maraming kayamanan sa kanilang buhay kaysa sa mga umaasa sa malalaking swerte o agarang kita. Ang pagtitiyaga sa pananalapi ay nagbubunga ng konkretong mga resulta. At may kakaiba, ang numero 7 ay naroroon din sa mga kwento ng pagtagumpay ng mga taong lubos na binago ang kanilang mga tadhana. Isipin mo si Cristiano Ronaldo. Mula pagkabata ay nagsasanay siya ng higit na oras kaysa sa kanyang mga kasamahan, inuulit ang mga parehong galaw hanggang sa mapagod. Habang maraming sumusuko, pinanatili niya ang disiplina. Ngayon ay itinuturing siyang isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan. Hindi ito swerte, ito ay araw-araw na pagtitiyaga, ang tunay na kahulugan ng 7 sa aksyon. Ngunit siyempre, ang pagtitiyaga ay may masakit ding bahagi. Ito ay nangangailangan ng pagharap sa mga pagkabigo, mga kritisismo, mga gabing hindi makatulog at ang pakiramdam na walang nagbabago. Gayunpaman, eksakto sa mga sandaling ito na karamihan ay sumusuko. At isang maliit na minorya lamang ang nagpapatuloy. At ang nagpapatuloy ay aani. Marahil ay naitanong mo na sa sarili, bakit hindi ko mabago ang aking buhay sa pananalapi? Ang sagot ay maaaring naroon, hindi ito kakulangan ng talento o katalinuhan, kundi ang pagsuko ng napakabilis. Kung ang numero 7 ay nasa iyong kaarawan, tingnan ito bilang isang tawag. Hindi nito ginagarantiyahan ang kayamanan sa sarili nito, ngunit sumisimbolo na ang iyong misyon ay manatili ng lampas sa tila makatwiran.
Hindi mahalaga kung ito ay ang pagtitipon ng isang maliit na halaga bawat buwan, patuloy na pag-aaral, kahit na walang agarang resulta o pagpupumilit sa isang proyekto na walang naniniwala, ito ang katatagan na nagbubukas ng mga pinto ng kasaganaan. Sa bawat paglaban mo sa tukso na sumuko, pinalalakas mo hindi lamang ang iyong disiplina, kundi pati na rin ang iyong pananampalataya. At kapag nagsama ang pananampalataya at pagtitiyaga, ang kayamanan ay nagiging isang hindi maiiwasang resulta. Ang numero 3 ay palaging naugnay sa pagiging perpekto at pagiging buo. Sa Biblia, lumilitaw ito bilang pinakamataas na representasyon ng pagkadiyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito ay isang numero na nagdadala ng ideya ng balanse, pagkakaisa, at paglikha. Si Napoleon Hill, sa kanyang pananaliksik tungkol sa tagumpay, ay nagdala ng isang halos katulad na tatluhan, halos tulad ng isang refleksyon ng simbolong ito, ideya, pananampalataya, at pagkilos. Hindi sapat ang mag-isip lamang ng isang bagay, hindi sapat ang maniwala lamang, at hindi rin kapaki-pakinabang ang kumilos ng walang direksyon. Ito ang pagsasama ng tatlong elemento na nagtatayo ng mga pambihirang resulta. Ilang beses mo na bang nagkaroon ng mga kamanghamanghang ideya, ngunit hindi kailanman lumampas sa papel? Ilang proyekto ang ipinanganak sa iyong isipan, ngunit namatay nang hindi kailanman nakita ang liwanag ng araw? Nangyayari ito dahil karamihan sa mga tao ay natigil lamang sa unang yugto, ang imahinasyon. Ang iba ay umaabot pa, nagpapakain ng pananampalataya, iniisip ang natupad na pangarap, ngunit natitinag sa oras ng pagkilos. At mayroon ding mga kumikilos ng walang plano, na tumatakbo sa likod ng anumang oportunidad ng hindi man lang totoong naniniwala sa kanilang ginagawa, at dahil dito ay nagiging bigo. Ang tatluhan ng tagumpay ay gumagana lamang kapag ang tatlo ay magkakasama. Kung susuriin mo ang iyong sariling buhay sa pananalapi, mapapansin mo ito. Ilang beses mo na bang sinabi sa iyong sarili na ayusin mo ang iyong mga gastos, mag-ipon ng bahagi ng iyong sweldo, magsimula ng isang emergency fund? Ang ideya ay naroon. Marahil ay naniniwala ka na posible ito, may pananampalataya ka na sa loob ng ilang buwan ay magkakaroon ka na ng naipon. Ngunit pagkatapos ay dumating ang pagkilos, isang pagbili ng hindi planado, isang hindi kinakailangang gastos, isang nararapat ko ito pagkatapos ng isang nakaka-stress na araw at lahat ay gumuho. Ito ay mas karaniwan kaysa sa inaakala. Ipinakikita ng mga pananaliksik na higit sa 60% ng mga tao ay walang malinaw na kontrol sa kanilang pananalapi, at karamihan ay umaamin na gumagastos sila ng higit sa dapat sa mga bagay na hindi nila kailangan. Ang resulta, pagkabalisa, mga utang, at ang patuloy na pakiramdam na tumatakbo sa likod ng sariling buntot. Ang numero 3 ay isang makapangyarihang paalala. Kailangan mong pagsamahin ang pag-isip, pananampalataya, at pagkilos tungo sa iisang layunin. Kung gusto mong makamit ang kalayaan sa pananalapi, halimbawa, simulan sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang malinaw na ideya, halos tulad ng isang proyekto. Magtakda ng mga tiyak na layunin, tulad ng gusto kong mag-ipon ng 10%, 0% ng aking sweldo sa susunod na 12 buwan, 12. Pagkatapos, pakainin ang pananampalataya, isipin ang kinabukasan na yon, isipin kung ano ang pakiramdam mo kapag tiningnan mo ang iyong account at nakita mong nagawa mo ito. At, sa wakas, kumilos, lumikha ng mga mekanismo upang gawing otomatiko ang prosesong ito, tulad ng mga naka-schedule na paglilipat, o magtakda pa ng mga maliliit na personal na hamon, tulad ng paggastos ng 1 linggo nang walang pagbili ng anumang bagay na hindi mahalaga. Kapag nakumpleto na ang tatluhan, ang resulta ay hindi maiiwasan. At mayroong mga nakakaapekto na halimbawa ng mga taong nakaranas mismo nito. Isipin mo si Walt Disney. Nagkaroon siya ng ideya na lumikha ng isang imperyo ng libangan na magpapasaya sa mga bata at matatanda, isang bagay na tila imposible noon. Lubos siyang naniniwala sa pananaw na ito kahit na pinagdududahan ng lahat. Ngunit hindi siya tumigil doon, kumilos siya ng walang pagod, hinarap ang mga pagkalugi, mga pagtanggi, at mga kritisismo, hanggang sa gawing isa sa mga pinakadakilang pamana sa kasaysayan ang ideyang iyon. Ideya, pananampalataya, at pagkilos. Ang perpektong refleksyon ng numero 3. Ang numerong ito sa iyong kaarawan ay halos tulad ng isang marka na nagsasabi, mayroon kang kakayahan sa loob mo upang balansihin ang tatlong haligi, ngunit kailangan mong maging alerto upang hindi mabuhay sa isa lamang sa mga ito.
Ito ay isang uri ng babala na ang iyong kapalaran sa kasaganaan ay nakasalalay sa pagkakahanay sa pagitan ng iyong iniisip, kung ano ang iyong pinaniniwalaan, at kung ano ang iyong ginagawa araw-araw. At ang mensaheng ito ay kinukumpirma kahit ng agham, ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagsusulat ng kanilang mga layunin, naniniwala sa mga ito, at lumilikha ng mga tiyak na gawain upang makamit ang mga ito ay may hanggang 42%, 42% na mas mataas na posibilidad na magawa ang mga ito kaysa sa mga nangangarap lamang. Ang numero 3 ay sa makatuwid, isang tawag para sa maimalay na pagkilos. Hindi ito nagsasalita tungkol sa pagmamadali o sa walang hanggang paghihintay sa tamang oras. Ito ay humihingi ng balanse. Napansin mo na ba kung gaano kadalas ang iyong buhay sa pananalapi ay umuugyog dahil ikaw ay nabubuhay lamang sa isa sa mga yugto? Marahil ay puno ng mga ideya, ngunit walang pagkilos. Marahil ay puno ng pananampalataya, ngunit walang plano. O marahil ay puno ng pagkilos, ngunit tumatakbo sa mga bilog ng walang tunay na layunin. Ang tatlo ay ang punto ng pagkikita. Kapag naintindihan mo ito, ang pakiramdam ay hindi lamang pag-asa, kundi kalinawan. Ang kalinawan na mayroong isang praktikal na paraan upang baguhin ang iyong buhay. Ang numero 12 ay nagdadala ng isang napakalaking simbolismo. Lumilitaw ito sa mga kasulatan bilang tanda ng kaayusan, pamumuno, at pagpaparami. 12 ang mga lipi ng Israel, 12 ang mga apostol ni Kristo, 12 ang mga pintuang daan ng bagong Jerusalem. Ang numerong ito ay kumakatawan sa tawag upang mag-akay, upang maimpluwensyahan, upang maging isang referensya sa loob ng isang grupo. Kapag ang 12 ay lumitaw sa kaarawan ng isang tao, para bang itinuturo ng buhay ang isang kapalaran ng pamumuno, hindi sa kahulugan ng pagdomina, kundi sa pagpaparami ng mga resulta at pagbabago ng mga kapaligiran. Pinatibay ni Napoleon Hill ang ideyang ito sa pagtuturo na walang nakakamit ng malalaking tagumpay ng mag-isa. Sinabi niya na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa mga alyansa, sa mga grupo ng mga taong nagsasama-sama ng mga pagsisikap, mga kaisipan, at mga enerhiya, isang bagay na tinawag niyang mastermind. Ngayon, isipin ang iyong sariling landas. Ilang beses mo na bang sinubukang lutasin ang lahat ng mag-isa? Ilang beses mo nang dinala ang mga problemang pinansyal, propesyonal, o personal sa iyong balikat, na naniniwala na ang paghingi ng tulong ay tanda ng kahinaan? Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa siklong ito ng pag-iisa. Iniisip nila na walang mauunawa sa kanilang mga kahirapan o na ang pag-asa sa iba ay gagawing hindi gaanong may kakayahan ang mga ito. Ngunit ang ipinakikita ng karanasan at maging ng agham ay ang kabaligtaran. Ang mga pagsasaliksik sa larangan ng psikolohiyang panlipunan ay nagpapakita na ang mga taong nagbabahagi ng kanilang mga layunin at umaasa sa isang network ng suporta ay may hanggang 65%, 65%, na mas mataas na posibilidad na makamit ang mga ito kaysa sa mga nagsisikap na tahakin ang landas ng mag-isa. Ang numero 12 ay ang pagpapaalala na ang pagpaparami ay nangyayari lamang sa kolektibo. Ang isang makapangyarihang halimbawa nito ay ang mismong kwento ni Thomas Edison. Siya ay naaalala bilang inventor ng bombilya. Ngunit ang halos hindi kailanman sinasabi ay ang hindi nag-iisa si Edison na nagtrabaho. Mayroon siyang buong koponan na nagsusubok ng libu-libong mga filament hanggang sa ang kuryente ay maging isang praktikal na katotohanan. Si Edison ay nangunguna, nagbibigay inspirasyon at nagtuturo, ngunit ang pagpaparami ng trabaho ay nagmula sa grupo. Kung wala ang 12 na naroroon sa kanyang buhay, kung wala ang diwa ng kolektibong pamumuno, marahil ay hindi kailanman lumabas sa papel ang bombilya. At dito pumapasok ang isang mahalagang pagninilay, paano ang iyong network ngayon? Mayroon ka bang mga taong nasa paligid mo na talagang nag-uudyok sa iyo pataas o napalilibutan ka ng mga taong sumisipsip ng iyong enerhiya at nagpapaalinlangan sa iyong kakayahan? Kadalasan, ang dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi umuunlad sa pananalapi ay hindi sa kakulangan ng talento o pagsisikap, kundi sa mga kasamahan na nagpapanatili sa kanya sa mga pattern ng kakulangan. Sinabi ni Hill na tayo ay ang average ng 5 tao na ating pinakanakakasama. Kung ikaw ay nasa mga bilog ng pesimismo, mga reklamo, at mga dahilan, ito ay isang bagay ng oras hanggang sa makuha mo ang parehong pattern. Ang numero 12 ay nagdadala rin ng isang praktikal na aral. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa pag-uutos, ito ay tungkol sa pag-impluwensya.
Ang pamumuno ay nangangahulugang pagiging halimbawa, pagbibigay inspirasyon sa iyong ginagawa. Sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa iyong mga relasyon, ikaw ba ay naghahatid ng kasaganaan o naghahatid ng takot at kawalan ng katiyakan? Napansin mo na ba kung paano binabago ng isang tao ang klima ng isang buong kapaligiran, maging para sa ikabubuti o para sa ikasasama? Ang numero 12, 12 ay ang tawag na ito. Kung ipinanganak ka na may marka nito sa iyong buhay, ang iyong misyon ay maging ang taong nag-uudyok, na lumilikha ng mga tulay na nagkakaisa at nagbibigay inspirasyon. Ngunit huwag magkamali, ang pamumuno ay nangangailangan ng lakas ng loob. Ang pag-ako ng responsibilidad kapag mas madaling magtago. Ang paggawa ng unang hakbang kapag lahat ay natatakot. Ang pagpapanatili ng pananalig kapag ang iba ay puro hirap lang ang nakikita. Ito ang naranasan ni Napoleon Hill nang harapin niya ang matitinding panunuligsa mula sa mga taong nagsasabing ang kanyang gawain ay isang utopya, na imposible ang ibuod ang tagumpay sa mga prinsipyong magagamit. Ngunit, tinipon niya ang mga mahuhusay na isipan sa kanyang pangitain, nagtayo ng mga koneksyon, at nagparami ng kaalaman na hanggang ngayon ay nagbabago pa rin ang buhay. Iyan ang lakas ng 12. Kapag ikaw ay nakikipag-ugnayan sa iba, nakakalikha ka ng bagay na hindi mo magagawa mag-isa. At marahil ito ang pinakamahirap na tanong na hatid ng numerong ito, sino ang pipiliin mong maging sa kolektibo? Ano ang iyong iaambag sa iyong grupo, sa iyong pamilya, sa iyong komunidad? Kung ang iyong kaarawan ay may 12, ipinapaalala nito sa iyo na ang iyong tadhana ay mag-impluwensya, at ang kayamanan na iyong hinahanap ay hindi lamang magmumula sa iyong sariling pagsusumikap, kundi sa kakayahang lumikha ng epekto sa buhay ng iba. Sapagkat sa huli, ang tunay na leader ay hindi ang nag-ipon ng kayamanan para sa sarili, kundi ang nagpaparami ng kasaganaan para sa lahat ng nasa paligid. Ang bilang 40 ay laging naugnay sa mga panahon ng pagsubok at pagbabago. Sa Biblia, lumilitaw ito bilang simbolo ng malalalim na pagsubok na nauna sa malalaking pagbabago. Si Moises ay gumugol ng 40 taon sa paggabay sa mga tao sa disyerto. Si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw bago simulan ang kanyang misyon. At si Noe ay nakaranas ng 40 araw na baha hanggang sa ang arka ay makarating sa matatag na lupa. Ang 40 ay hindi nagsasalita ng pagkawasak, kundi ng pagpapakinis. Ito ay isang paalala na walang dakilang tadhana ang basta na lang ibibigay. Kailangan mong dumaan sa proseso, tiisin ang mga paghihirap, at lumabas na mas malakas sa kabilang panig. Sa pananalapi at personal na buhay, ito ay isinasalin sa mga panahong parang disyerto na naranasan na nating lahat. Sino ang hindi nakaranas ng panahong parang wala ng anumang tama? Ang mga bayarin ay patuloy na dumarami, ang mga oportunidad ay hindi lumilitaw, at ang mga pinto ay nagsasara isa-isa. Sa mga ganitong panahon, marami ang sumusuko, naniniwala na hindi sila pinanganak para umunlad o ang tagumpay ay pribilehiyo lamang ng ilan. Ngunit ipinapaalala sa atin ng bilang 40 na ang mga panahong ito ay mga kinakailangang pagsubok upang masubukan ang ating pananampalataya, ang ating disiplina, at higit sa lahat, ang ating kakayahang manatili. Ito mismo ang naranasan ni Napoleon Hill. Pagkatapos niyang mailathala ang I-Think and Grow Rich, ang aklat na magiging isa sa pinakamahalagang sanggunian sa personal development sa kasaysayan, hindi siya agad nakilala o pinuri. Sa halip, hinarap niya ang mga kritisismo ng media, mga paghihirap sa pananalapi, at maging ang mga panunupil sa politika sa iba't ibang panahon ng kanyang buhay. May mga panahon na nawala ang lahat, mga sandali na tila natapos na ang kanyang karera. Gayunpaman, sa mga panahong ito ng paghihirap, isinulat niya ang ilan sa kanyang pinakamaimpluwensyang mga akda, at pinatibay ang mga aral na hanggang ngayon ay nagbabago pa rin ang buhay. Ang pagtawid sa 40 ni Hill ay hindi lamang literal sa mga taon ng kahirapan, kundi simboliko. Kinailangan niyang tiisin ang presyon, ang mga pagsubok, at ang mga pagkawala upang muling maipanganak sa isang mas matatag na posisyon. At ito ay may direktang pagkakatulad sa buhay ng sinuman. Kapag sinisikap mong ayusin ang iyong pananalapi, halimbawa, normal na dumaan sa 40 araw o 40 linggo ng kakulangan sa ginhawa. Ito ay pagbabawas ng mga hindi kinakailangang gastos, pagsasabi ng hindi sa mga agarang kasiyahan, pag-iwas sa mga pagbili ng dahil sa bugso ng damdamin. Parang isang disyerto, isang masakit na sakripisyo. Ngunit ito mismo ang disiplina na naghahanda sa iyo upang mabuhay ng sagana sa hinaharap. Walang pagbabago kung hindi mo kakayanin ang pagsubok. Kinukumpirma ng modernong agham ang sinaunang katotohanan ito.
Ipinakikita ng mga pananaliksik sa sikolohiya ng pag-ugali na ang average para lumikha o sirain ang isang ugali ay nasa paligid ng 60 araw, ngunit ang mga makabuluhang pagbabago ay nagsisimulang mapansin simula sa ika-40 araw. Para bang ang numerong ito ay nakasulat na sa mismong biyolohiya ng tao, kailangan natin ng isang siklo ng pagsisikap at paulit-ulit na paggawa upang muling ayusin ang ating isipan at ihanda ang lugar para sa pangmatagalang resulta. Ang hamon na dala ng bilang 40 ay ang harapin ang proseso ng walang reklamo, ng walang pagsuko sa pagkadismaya. Isipin kung magpapasya kang mabuhay ngayon ng 40 araw ng walang pagreklamo tungkol sa iyong pananalapi. Sa halip na sabihin hindi kaya, hindi ko kaya, hindi para sa akin, palitan ang bawat salita ng pasasalamat at praktikal na pagkilos. 40 araw na isinusulat ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa iyong bulsa. 40 araw na nagpapasalamat sa kung ano ang mayroon ka na, gaano man kaliit. 40 araw na pinipiling magtanim sa halip na mawalan ng pag-asa. Ano na kaya ang kalagayan ng iyong isipan at ng iyong bank account sa pagtatapos ng panahong iyon? Ang numerong ito ay hindi lamang isang malayong simbolo sa Biblia, kundi isang paanyaya para baguhin mo ang mga pagsubok tungo sa lakas. Itinuturo nito na ang disyerto ay hindi parusa, kundi paghahanda. Sa katahimikan ng mga pagsubok, ang isipan ay nagiging malakas, ang karakter ay tumitibay, at ang tunay na kapangyarihan upang yumaman ay isinisilang. Ang 40 ay nagmamarka ng pagtatapos ng isang siklo ng sakit at simula ng isang bagong buhay. Ang nakakaintindi nito ay hindi nakikita ang mga paghihirap bilang mga balakid, kundi bilang mahalagang bahagi ng paglalakbay tungo sa kasaganaan. Ang bilang 8 ay isa sa mga pinakamakapangyarihang simbolo ng kasaganaan at pagbabago. Lumilitaw ito sa Biblia bilang tanda ng mga bagong simula. Pagkatapos ng baha, 8 tao ang lumabas sa arka upang muling itayo ang sangkatauhan. Sa ika-8 araw, nagsisimula ang isang bagong siklo. Kapag ang 8 ay naroroon sa iyong kaarawan, may dala itong malinaw na mensahe. Taglay mo sa iyong sarili ang kakayahang baguhin ang mga pagtatapos tungo sa mga panibagong simula, ang mga pagkawala tungo sa mga oportunidad, ang mga pagbagsak tungo sa pag-udyok upang lumipad ng mas mataas. Ang numerong ito ay kilala rin bilang simbolo ng nakahigang infinity, na nagpapakita na ang kasaganaan ay walang hangganan kapag natutunan mong magsimulang muli ng walang takot. At narito ang katotohanang hindi pinapansin ng marami, ang karamihan sa mga tao ay natatakot na magsimulang muli. Ang takot na mawala ang lahat, na bumalik sa simula, na harapin ang mga panghuhusga ng iba, ay nagpapaparalisa sa buong mga pangarap. Ilang beses mo na bang naramdaman na ikaw ay nakakulong sa isang trabaho o isang sitwasyon dahil lamang sa takot sa mangyayari kung gagawa ka ng ibang hakbang? Ito ay isang suliranin na ayon sa estadistika ay nakaapekto sa milyon-milyon. Ipinakikita ng mga kamakailang pananaliksik na mahigit 70% ng mga tao ang nananatili sa mga karera na hindi nila minamahal dahil lamang sa takot sa kawalan ng katatagan sa pananalapi. Ngunit ang 8 ay isang paalala na ang mga panibagong simula ay ang daan patungo sa kasaganaan. Ito ay naranasan ni Napoleon Hill ng malinaw. Sa isang punto sa kanyang buhay, halos nawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang reputasyon ay sinalakay, ang kanyang kalagayan sa pananalapi ay gumuho, at marami ang naniniwalang hindi na siya muling babangon. Gayunpaman, sa puntong ito ng pagkasira, siya ay nagsimula ng isang bagong yugto, mas mature at mas matalino. Siya ay nagsimulang muli, at mula sa bagong siklong ito ay isinilang ang mga aral na nakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang 8 ay nagpapakita mismo nito, bilang ang lakas na bumangon kapag ang lahat ay nag-aakala na wala kang lakas ng loob. At may mga modernong halimbawa na nagpapatunay nito. Isipin si Steve Jobs, na tinanggal sa mismong kumpanyang kanyang itinatag. Para sa marami, iyon ang katapusan. Ngunit para sa kanya, iyon ay isang bagong simula. Siya ay lumikha ng Pixar, bumalik sa Apple pagkalipas ng ilang taon, at ginawang isa sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo ang kumpanya. Ang bilang 8 ay ang enerhiya ng mga siklo na hindi kailanman natatapos, nagbabago lamang, palaging may pagkakataong maging mas malaki pa. Ngayon, magnilay-nilay, ilang mga panibagong simula ang tinanggihan mo na dahil sa takot na mawala ang seguridad. Ilang beses ka nang kumapit sa isang bagay na wala ng saysay, para lamang hindi harapin ang hindi alam. Ang bilang 8 sa iyong buhay ay isang tawag upang magtiwala na ang bawat katapusan ay isang bagong simula lamang. Kung handa kang putulin ang mga lumang pattern, maaari mong ma-access ang isang daloy ng kasaganaan na tila walang hangganan.
At narito ang isang hamon, subukang tingnan ang isang lugar sa iyong buhay na tila natapos na, maaaring ito ay isang relasyon, isang proyekto, o maging isang paraan ng pakikitungo sa pera. Sa halip na manghinayang o kumapit, hayaan mong magsimulang muli. Maglaan ng 8 linggo sa bagong siklong ito, nakatuon sa pagtatanim ng ibang bagay, maging sa pag-aaral ng isang bagong kasanayan, paglikha ng isang bagong pinagkukunan ng kita, o pagtataguyod ng isang ugali na hindi mo pa nagagawang mapanatili. Sa ika-8 sa huling linggo, mapapansin mo na ang panibagong simula ay hindi kahinaan, kundi ang iyong pinakamalaking lakas. Itinuturo ng bilang 8 na ang walang hanggan ay nagpapakita lamang sa mga may lakas ng loob na magsimulang muli. Ang iyong kaarawan ay maaaring may mga makapangyarihang numero na nagsisiwalat ng mga daan tungo sa kasaganaan, pamumuno, panibagong simula, at pagbabago. Ang bawat numero na ating tinalakay ay isang paalala na ang kayamanan ay hindi lamang swerte, kundi resulta ng pananampalataya, pagkilos, pagtitiyaga, pag-aaral mula sa mga pagsubok, at lakas ng loob na magsimulang muli. Ang pagkilala sa mga pattern na ito sa iyong buhay ay ang pag-unawa na taglay mo sa iyong sarili ang mga konkretong kasangkapan upang lumikha ng mga oportunidad, malampasan ang mga hamon, at palakihin ang mga resulta, maging sa pananalapi, personal o emosyonal na aspeto. At kung gusto mong gawin ang susunod na hakbang sa paglalakbay na ito, may isa pang video na naghihintay sa iyo. Ito ay akyat ng isa pang baitang sa iyong pag-unlad ng karunungan, na nagpapakita kung paano ilalapat ang mga prinsipyong ito ng mas praktikal upang maging isa pang porsyento na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Ang bawat pananaw ay isang oportunidad para sa patuloy na paglaki, at ito mismo ang nagkakaiba sa mga nangangarap lamang sa mga tunay na nagbabago ng buhay. Salamat sa paglalaan ng iyong oras upang manood at matutunan ang mga aral na ito. Inaasahan kita sa susunod na video.